Ito si Leo Etchegaray, na isang simpleng house painter lamang, na naging sentro ng isa sa pinakamainit at pinakakontrobersyal na kaso sa kasaysayan ng hustisya sa Pilipinas. Siya ang pinakaunang bilanggo na binitay sa pamamagitan ng lethal injection matapos na ibalik ang parusang kamatayan o death penalty noong 1993, isang pangyayaring naghatid ng malawakang debate at agam-agam o pagdududa sa buong bansa. Taong 1974 nang inakusahan si Leo Etchegaray ng paulit-ulit na pang-abuso sa 10 taong gulang na stepdaughter ng kanyang live-in partner sa Quezon City, ang testimonya ng bata, kasama ang resulta ng medico-legal report, ang siyang naging pangunahing basehan ng korte upang ideklarang guilty si Leo Etchegaray. At noong September 7, 1994, hinatulan siya ng Regional Trial Court ng parusang kamatayan habang siya ay nakakulong, at noong June 25, 1996, pinagtibay ito ng Korte Suprema. Habang lumalapit ang araw ng pagbitay para kay Leo Etchegaray, ay uminit at sumabog ang serye ng malalaking demonstrasyon ng mga grupong pro-life laban sa pro-death penalty, maging ang ilang religious sector at international groups ay umapila na din para sa clemency, ngunit nanindigan ng pamahalaan noon ni dating Pangulong Joseph Estrada na itutuloy ang sentensya at pagbitay kay Leo Etchegaray. At noong February 5, 1999, sa loob ng New Bilibid Prison, na isagawa ang execution kay Leo Etchegaray gamit ang lethal injection, pero bago ito tuluyang binawian ng buhay ay may kahuli-huli ang sinabi pa ito, ang linyang naging bahagi ng pambansang talakayan at pagdududa. Sambayanang Pilipino, patawarin ako sa kasalanang ipinaratang ninyo sa akin, Pilipino, pinatay ng kapwa Pilipino. Ang kanyang kamatayan sa pamamagitan ng pagbitay ang naging simula ng malalimang pagsusuri sa integridad at moralidad ng sistema ng hustisya, at noong taong 2006, dahil sa sunod-sunod na demonstrasyon ng mga religious groups at ang panawagang ibasura ang parusang kamatayan, ay tuluyan na itong sinuspinde at inalis.